Gusto ko lang i-share sa inyo itong aking overdue dito kay Cash Express, no? Na halos overdue na siya ng 247 days. Ang aking utang o yung aking loan, yung principal amount ay 1.5 lamang. At alam nyo ba kung magkano ang inabot nito for just 247 days? Ay 8,283.33 pesos na po yung aking total amount na babayaran sa kanila. Paano nangyari yun? At gusto kong talakayin ito sa inyo. Pero bago natin simulan yung ating tatalakayin dito sa aking overdue kay Cash Express, ay maglalambing ako na pakisuportan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive but fair debt collection practices ng mga OLA. At hindi po ako nangungunsinti na huwag magbayad ng utang. At hindi po ako abogado. Ako po yung simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At kung saan mga ahensya kayo maaaring lumapit, ay sasabihin natin at kung paano kayo magre-report at kung paano ito nilalaban at hinaharap. Okay? Ito po, yung aking overdue. Pakita ko lang sa inyo, no? Yan, overdue o pay now, overdue 247 days. Tapos, yung aking amount to pay, full amount to settle loan is 8,283.33. Ganun po kalaki. At alam nyo ba kung magkano po yung aking utang dyan, yung aking principal amount? Ito po, kita ko lang sa inyo. Kapag ko yung pangalan ko yan. Kung makikita nyo yan, yung overdue nakapula sa taas. Ang principal amount, 1,500. Yan lang po yung aking utang dyan, okay? Pero lilinawin ko lang, baka may kumana na naman dyan, may magsabi sa akin, magbayad ka kasi ng utang mo, hindi ka kasi nagbabayad, kaya umabot ng ganyan. Lilinawin ko po, good payer po ako dito kay Cash Express. Nagkaroon lang po ako talaga ng financial problem that year dahil nawalan ho ako ng passive income na kung saan ko kinukuha yung mga pambayad ko ng utang. Dito ho ako kumukuha sa social media ng aking mga pambayad ng utang kasi ho yung sahod ko ay sapat lang pong panggastos dito sa mga bayarin sa bahay. Ulitin ko ha, nangungupahan ho kami, nagbabayad ng kuryente, syempre pagkain, sapat lang po yung para dito. Ngayon, yung time na yon, yun nga yung ginagamit ko, yung mga sinasahod ko dito sa YouTube, ang ginagamit kong pambayad sa lahat ng utang ko. Nagkataon lang talaga na hindi na ako nakakasahod dito kay YouTube. Ilinawin ko lang. Kaya nagkaroon ako ng financial problem. Dahil ito ho yung aking passive income. At ilinawin ko, nagbabayad ho ako rito. Okay? Ngayon, ito na nga, 1.5. At kung papakita ko sa inyo yung aking mga payment daily, lahat po yan nabayaran ko yan, no? Baka may magsawsaw na naman dyan, sabihin hindi ka kasi marunong magbayad. Ayan ho, lahat po yan, payment po yan. Mga payment amount po yan, lahat binayaran ko po yan. Hanggang October 30 po yan, lahat. Kahit yung una kong loan na hiniram sa kanila, yung 1,000, 1 week lang, nabayaran ko agad yon. Dahil nga, pag binayaran mo siya na mas maaga, ito linawin ko lang po, si Cash Express naman po, pagka on time yung 1 month lang, ang gagamitin mo sa kanila, wala hong masyadong interest yun. Kumbaga, 15% per month lang po talaga yung papasok na babayaran ninyo. Pero dahil nga nagre-review ako by that time last year, kaya nga may pambayad naman po ako ng utang sa kanila, gumagawa ako ng mga reviews. Kaya nga yung isa kong channel, medyo hindi na ako nag-upload kasi nga ayoko na mag-try muna kasi baka biglang mag-auto-disburse at mamroblema ako kung paano ko babayaran yon. Okay? Malinaw ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, nagkaroon lang ako ng financial problem. Kaya ito, lahat po yan, naging good payer po ako kay Cash Express. But on that time, nawalan ho ako ng passive income. Okay. Kung makikita nyo, ayan, no? Yung naging hulog ko, October 30, 742. At meron po akong binayaran dyan na almost, wait na, ito. Ito po yung aking mga nabayaran dyan. Yung simula ng September 30 hanggang October 30. Okay, yung 1.5 ko to. September 30, binayaran ko 1,125 at yung sumunod yung October 30, 742. Pagkatapos kung titignan nyo yung mga nag-overdue ilang buwan, 4 na buwan. For 1.5 nung kinuwenta ko siya in 6 months, nababayaran mo dito kay Cash Express is aabot pala ng
4,962.78 overall ng babayaran in na 6 months. Kaya kung nagpo-prolongation kayo, kung monthly payment po kayo, talagang mangyayari po dito kay Cash Express is lumalaki po yung kanilang charges at penalties at interest. Okay, malinaw? Kaya medyo mag-isip kayo kung uutangan nyo to o hindi. Biruin mo, for just 6 months, yung 1.5 ko, babayaran ko siya ng halos 3,462.78. Ganun po kalaki yung pinapataw nila. Kaya maraming reklamo dito about kay Cash Express sa mga interest na ipinapataw nila at saka sa mga charges. No? Malinaw? Sabi ko sa inyo, mag-ingat-ingat kayo, mag-isip-isip kayo bago kayo mangutang dito. Biruin mo, for 47 days lamang, naging 8,283 na. Ngayon, ang problema, paano ko babayaran to, di ba? Meron naman po silang inaalok dyan na parang view discount, ayan, no? Activate discount. Meron po dyan na nilalagay sila na activate discount. Parang bibigyan ka naman ng offer na bababaan nila yan. Ngayon, ito, sinilip ko siya para kung sakasakaling gusto kong mabayaran at ako gusto kong bayaran itong ganitong klaseng offer nila, ang babayaran ko na lang daw is mawawala na raw po 8,283.33. Ang babayaran ko na lang daw is 1,921.83. So, parang babalik doon sa 3.5 yung interest nila. Parang gano'n, hinahabol pa rin nila yung interest na yun kung babayaran nyo yan. Kung babayaran pa rin ito. Kung sakaling gusto nyong i-accept yung itong klase ng mga discounted offer daw nila. Pero for me, no, in my part, total nagsabi naman din sila Rich sa akin na ta-transfer na ako sa collection agency. Then go, wala na ako magagawa kasi nga ako, unang-una, yung 2,000 na yon medyo gipit ho ako talaga. Wala ho akong ibabayad dyan. Unahin ko na lang po, baka sabihin na iba, di ako nagbabayad. Gusto ko hong bayaran yung mga ganyan, kaso may ilang ola pa ako na hindi nababayaran. Linawin ko lang po, meron pa akong ola na bill is tala. At saka, bag doon sa, yung Gcash, okay na pala ako ron. Kasalo, meron din po ako ron. Na naipit simula nung hindi na ho ako nakakasahod dito sa YouTube. Okay, malinaw ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ho malaki ang income ko rito sa YouTube. Kung papansin nyo, hindi nagbabago yung bahay ko. Hindi ako nagkakapag-renovate, hindi gumaganda yung ano ko, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi ho ganun lahat na nag-YouTube yumayaman. Ako ho, hindi ko ho yumaman dito. Naging passive income ko lang po ito talaga by that time. Pero, lilinawin ko lang kung sakasakaling kayo uutang dito kay Cash Express. Mag-isip kayo, hindi ko sisira si Cash Express. Binigyan ko lang po kayo ng tamang expectations kung sakasakaling uutang kayo dyan at magma-monthly prolongation kayo o magma-monthly payment kayo sa kanya. Baka mag-isip kayo na utangan niya at magkaroon kayo ng problema just like me na hindi ko na ho kayang isettle yung ganung kalaki 8,000, no? Tapos yung discounted offer na is almost 2,000 pa rin. Medyo hindi pasok sa budget talaga ng aking sinasahod sa ngayon, okay? So, sana nakatulong ating update dito sa Cash Express coverage ko. Mag-isip na kayo. At so, maraming po salamat sa patuloy na po suporta at muli, magkita-kita tayo sa uulitin.